Hunter x Hunter Episode 36. Nandito na tayo. Ang lahat ng mga mayordomo dito naninirahan sa bahay na yan. Huh? Parang nakahanda sila sa kung ano man ang mangyayari. Oo, at mukhang pinaghandaan talaga nila ang ating pagdating. Canary, Po? umalis ka na. Opo. Siguro naman hindi nila tayo susugurin. Hindi ko lang sigurado. Alam niyo naman na mas mataas ang posisyon nila kaysa kay Ginoong Zeburo at doon kay Canary. Bahala na, basta kailangan nating mag-ingat. Ipagpaumanhin ninyo ang inasal ko sa telepono. Kinausap po kami ni Madam kanina umaga. Sinabi niya sa amin na tanggapin namin kayo tatlo bilang marangal na bisita ng pamilyang ng Zordic. Siya yung nakausap ko sa telepono. Nakahanda na po ang gamot para sa inyong sugat. Pumasok na kayo. Mamaya na yan. Nasa si Kiluwa. Gusto ko na sana makita si Kiluwa ngayon. Ikaw si Ginoong Gon, tama ba ako? Naikwento ka na sa akin ni Madam. Tayo na, doon sa loob. Madam, nakarating na po sila dito. Opo. Opo. Maliwanag. Sigurado po yun. Sige po, magandang gabi sa inyo, Madam. Ito ba talagang tirahan ng mga mayordomo? Opo, ituring niyong sa inyo ang bahay na ito. Ituring namin sa amin ang bahay. Ang problema ay hindi kami pwede magsayang ng oras dito. Tungkol sa bagay na yan, ang aming hepe ay tumatawag na sa mansyon. Maghintay lang po kayo sandali. Ginoong Gon, kumusta na po ang inyong pakiramdam ngayon? Ayos na ako. Mabuti naman. Pasensya na po kayo. Ako nga pala si Goto, ang hepe ng mayordomo. Kung meron kayong kailangan, sabihin nyo lang kaagad. Huwag kayong magdadalawang isip. Salamat sa pag-iintindi ninyo. Pero ang ipinunta namin dito ay para makita si Kiluwa. Kung pwede sana, isamahan nyo kami sa kanilang mansyon sa lalong madaling panahon. Patawad, pero hindi na po yung kailangan. Ha? Bakit naman? Hindi na magtatagal at darating na rin dito si Master Kiluwa. Darating siya? Sigurado ka? Opo, maghintay lang po kayo sandali. Ayos! Makikita ko na rin si Kiluwa. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nakita niya tayo ngayon? Matutuwa yun. Siya nga pala. Masyadong mahaba ang oras at sa tingin ko'y maiinip kayo sa paghihintay. Kung gusto nyo, maglaro tayo kahit sandali lang. Maglaro? Opo, hindi naman ito espesyal o mahirap na uri ng laro. Ipagpalagay na lang natin na ito ang aming seremonya para sa inyong pagdating. Sana naman ay mapagbigyan nyo kami sa larong ito. O sige. Kung ganun. Ha? Handa na po ba kayong lahat? Ha? Nasaan? Alin sa dalawa may hawak ng barya? Sa kaliwang kamay! Tama kayo. Ngayon naman, bilisan pa natin ng konti. Oh, nasaan ngayon ang barya? Mukhang mabilis nga yung ginawa niyang yun ah. Pero alam ko kung nasan. Sa kaliwang kamay ulit! Ha? Ang galing. Palakpakan nyo sila. Wala na ba mas mahirap pa dyan ng konti? Aba, meron. Siseryosohin natin ng konti sa susunod na laro. Seryosohin? Ano pa ba yung ginagawa natin? Pampagana pa lang yun na una para sa inyong mga mata. Sa pagkakataong ito, seryosohin nyo na rin ang panonood. Ha?
Nasaan? Hindi ako sigurado pero malamang. Sana naman ingatan niyo ang pagsagot ngayon. Ito na ang pampinaling laro. Pampinali? Oo. Pag hindi niyo nahulaan, talo na kayo dito. Ha? Alam niyo, kilala ko na si Master Killua simula pa nung pinanganak siya. Wala akong karapatan na sabihin ito, pero pareho kami na nararamdaman ng kanyang ama. Aaminin ko sa inyo, galit ako sa inyong tatlo dahil alam kong aagawin niyo na si Master Killua sa amin. Ha? Kaliwa o kanan? O ano? Nasaan? Sumagot kayo. Sa Kaliwa! Noong nag-uusap kami ni Madam, iba ang pakiramdam ko sa kanya. Para bang mawawalan siya ng malay habang ibinababa niya ang telepono pagkatapos namin mag-usap. Sa palagay ko, pinayagan na niyang umalis si Master Killua at sumama sa inyo. Kahit ang pakiramdam niya ay parang binibiyak ang kanyang puso. Magdedesisyon na ako bago siya dumating. Teka muna. Sandali lang. Kapag hindi ka tumigil sa kakulitan mo, mapapahamak siya. Wala siyang pakinabang, ni hindi man lang niya nagawa ang kanyang trabaho. Wala siyang karapatang mabuhay. Gon. Makinig ka. Simula ngayon, kung sino man sa inyong tatlo ang magkakamali ay sisintensyahan ko. Sasabihin ko na lang sa kanya na umalis na kayo bago pa siya dumating dito. Sasabihin ko rin kay Master Killua na pumunta na kayo sa malayong lugar. Sa isang lugar na hindi niya maaaring puntahan. Handa na ba? Sisimulan ko na. Nasaan si Killua? Tumahimik ka. Ha? Alam niyo bang delikado na lagay ng inyong buhay? Kaya, ang magagawa niyo na lang ay sagutin ang lahat ng itatanong ko sa inyo. Naintindihan ko. Simulan mo na kung gusto mo. Bilis! Ang bilis na ngayon. Hindi ka nakikita na isang normal na tao. Posible na makita. Ano ngayon? Nasaan na? Huwag na sana kayo mag-aksaya ng panahon. Sumagot kayo bago matapos ang bilang na 3. 1. 2. 3. Ano pa hinihintay mo? Tapusin mo na yan. Walang problema. Teka! Nasa kaliwang kamay! Hindi, sa kanan. Sangayon ako. Paano? Tanggal na isa. Gon, kurabi ka. Huwag kayong magpapatalo sa kanya. Heto na. Hindi ko na makita. Nasaan na ngayon? Sa palagay ko, nandun sa kanan. Nandun sa kaliwa. Kahit manghula pa kayo at magbakasakali sa larong ito, nasisiguro kong matatanggal pa rin ang isa sa inyong dalawa. Ang tamang sagot ay ang kaliwang kamay. Isa na lamang ang natitira sa inyo. Humanda ka. Gon. Galingan mo. Ikaw na lang ang pag-asa namin, Gon. Heto na. Teka, sandali lang. Ano yun? Baka naman nagsasayang ka lang ng oras, bata. Pag nainip ako, tatapusin ko siya. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang sanang mahiram yung kutsilyong pambalat ng prutas. Pwede ba? Huwag kayo mag-alala. Wala akong gagawin masama sa inyo.
Sige, kunin mo. Kinadugo niya para mawalang pamamaga. Oh? Ay! Ba't mo iniwanan ang posisyon mo? Si Ginoong Gon ay kaibigan ni Master Kilua at kaya sila pumunta dito para lang bisitahin siya. Hindi yun ang tinatanong ko. Gusto kong malaman kung bakit hinatid mo pa sila dito. Para ba maiwasan ang mga patibong? Dahil sila'y mga tunay na kaibigan. Ano? Sa Ginoong Gon, nararamdaman kong malinis ang hangarin ni Ginoong Gon sa pakikipagkaibigan kay Master Kilua, kaya ako sila sinamahan dito. Ayos! Sige na! Malinaw na ang mata ko! Umanda ka! Eto na. Nasa na? Sa kaliwa! Kapag nagkamali siya, Siguradong talo na kaming tatlo. Magaling ka. Ngayon tingnan naman natin ang husay mo. Huh? Ano ngayon? Nakinino ang barya? Gon! Nandito sa mamang nasa likuran namin. Ano? Sigurado ka? Pinahanga mo kami. Napakagaling mo talaga, bata. Hindi kami makapaniwala. Pambihirang ginawa mong yun, ah. Goto! Ha? Si Kilua! Patawarin niyo sana ako kung nadala ako sa laro natin kanina. Binibiro lang namin kayong tatlo. Sana natuwa rin kayo at nalibang sa pagpapalipas natin ng oras. Kung ganon, tinakot niya lang pala kami kanina para magkaroon ng buhay yung laro. Opo. Ha? Ang haba pala ng oras sa lumipas. Ang galing. Pinahangan niyo ako sa ginawa niyong pag-arte. Muntik na tuloy akong atakin sa puso. Magpasensyahan niyo na po kami. Kalimutan mo na yun. Maraming salamat. Ah! Kilua! Gon! Natutuwa ako at nakarating kayo dito sa amin. Oh! Ano nangyari? Ba't ganyan ang itsura mo? Ikaw rin Kilua eh! Sino nga ba yung kasama mo? Ang kurate Karyorio! Leorio! Kulit talaga. Siya nga pala. Masyado na umaga punta niya dito. Pero mas mabuting umalis na tayo kagad. Bakit? Kapag nagtagal pa ako dito, kukulitin lang ako ng pamilya ko. Oh, siya nga pala, Goto. Opo. Makinig ka, kapag iutos pa sa'yo ni Mama, huwag mo ako susundan. Naiintindihan ko po. Magandang araw, Master Kilua. Alis na sila. Ihanda niyo na lahat. Opo. Opo. Ano, alis na tayo, Gon. Teka lang muna sandali. Binibining Canary. Akong kasama ni Kilua. Huwag ka mag-alala. Apo, alagaan niyo siya mabuti. Wala kang pakialam. Malisa ka tayo. Canary, yung gagawin mo. Opo. Master Kilua, sandali lang. Ano yun, Goto? Nakalimutan mo na ba sinabi ko? Hindi mo ako mapipigilan. Hindi po, si Canary ay... Master Kilua. Itong... Oo nga pala. Itago mo na yan, Canary. Para sa'yo na yan. Paalam. Salamat, Master Kilua. Ginoong Goto! Meron pa po ba kayong kailangan? Kapag umalis si Kilua, mamimiss siya, hindi ba? Hindi. Dahil ang mga mayordomong katulad ko ay walang karapatan na magkaroon ng espesyal na nararamdaman para sa aming mga amo. Sinungaling. Be! Ginoong Gon, ngayon, sabihin mo kung nasan. Nandun sa kaliwa.
Teka. Oo, isang panlilin lang. Minsan ang mundong ito ay hindi patas para sa lahat ng tao. Sana'y mag-iingat kayo. Utang na loob, ingatan niyo si Master Kilua. Oo, nalinlang din ako ng mga yun. Napakasimple lang pala nung ginagawa nila. Nagalit tuloy ako. Sa palagay ko, ganito lang ang ginagawa nila, Gon. Nasa na? Nasa nga kaya? Nasa kaliwa mong kamay? Teka! Paano? Simple lang yun, Gon. Meron tig isang barya sa dalawa niyang kamay. May tinatago siyang isang barya sa kanan niyang kamay. Tapos ihahagis niya sa ere ang isa pang barya. Ipapakita niya sa huhula na nasa kaliwang kamay. Kailangan na niyang gumamit ng teknik kapag tinanong niya ang mga manghuhula kung nasa ng barya. Kailangan na rin niyang itaas ang dalawa niyang kamay. At ihuhulog ang barya sa manggas ng kanyang damit. Kaya ang matitira na lang ay ang barya na nasa kanan niyang kamay. Tama ang sinabi mo. Nakakagalit nga pala talaga yun. Pero sigurado akong yun na ang huling beses niyang gagamitin ng panlilin lang na yun. Kahit isang laro lang yun, galit si Goto sa mga taong mandaraya. Halata naman sa kanya eh. Kilua. Mabait na tao sa Ginoong Goto, hindi ba? Paano mo naman nasabi yan? Nararamdaman ko lang. Hindi ko sigurado kung mabait nga siyang tao. Basta ayaw niya sa mga mandurugas. Sabi na nga ba eh. Parang hindi siya nakakatakot magalit. Yan ang akala mo. Kapag siya ang humahabol sa'yo, daig mo pa ang pinangungot. Talaga? Pero natutuwa ako. Bakit naman? Dahil nakita ko ulit si Kilua. Ano naman nakakatuwa dun? Ang akala ko kasi hindi na kita makikitang muli. Ganon din ako. Akala ko hindi na tayo magkikita muli. Pero ngayon, magkasama na tayo ulit. Oo, pinayagan na ako ni Papa. Binalaan ko na rin si Goto kaya wala na tayong problema. Kaya sasamahan kita. Sige! Ano nang gagawin mo ngayon, Gon? Hahanapin mo bang tatay mo o uuwi ka na sa inyo? Hindi. Ibabalik ko na muna ang numerong ito kay Hisoka at bibigyan ko siya ng malakas na tira sa muka. Hindi ko na muna iisipin ang aking ama at ang pag-uwi sa bahay hanggat hindi ko nagagawa yun. Alam mo ba naman kung nasaan si Hisoka? Hindi. Ay. Sabi na nga ba eh. Alam ko kung nasan ngayon si Hisoka, Gon. Ha? Sigurado ka? Oo, at narinig ko yun sa sarili niyang bibig. Nung naglaban kayo? Hindi, pagkatapos nun. Pagkatapos? Oo, kinausap ko si Hisoka bago tayo umalis pagkatapos ng lecture. Maghihintay ako sa siyudad ng York sa unang araw ng Setyembre. Ano daw? Sa siyudad ng York? Kapag pumunta ako doon, si Hisoka Oo, sigurado ako na makikita mo siya. Pero ang unang araw ng Setyembre ay kalahating taon pa mula ngayon. Ano ba ang meron sa syudad ng York? Ang pinakamalaking subasta sa buong mundo. Tama ka. Magaganap yun mula sa ika-1 hanggang sa ika-10 araw ng Setyembre. Ang lahat ng espesyal at hindi pangkaraniwang kayamanan ay ipapakita doon. Kaya siguradong magkikita-kita rin ang lahat ng taong masisiba sa kayamanan. Sa araw na yun, ang syudad ng yun, ang pinaka-importanting lugar sa mga mayayaman. Pati na rin ang Giniryodan? Posibleng mangyari yun. Maaari din karamihan sa mga taong pupunta doon ay konektado sa kanilang grupo. Anong gagawin mo, Kurapika? Siguro ihihiwalay na muna ako sa inyo ngayon. Mabutit nagkita tayo, Kilua. Kailangan ko ng malaking pera para makasali sa magaganap na subasta. Malaking pera? Oo, maghahanap na lang muna ako ng taong mangangailangan ng serbisyo ng isang hunter. Maganda yan. Kurapika, magkita tayo ulit sa syudad ng York. Darating ako doon. Sa oras na makita ko si Hisoka, gagawin ko ang aking makakaya para malaman ninyo. Maraming salamat. Bueno, mag-iingat kayo. Uuwi na muna ako. Ikaw din, Yoryo. Hindi ba sa simula pa lang ay alam nyo nang gusto ko na talaga maging isang doktor? Kapag nakapasa ako sa kanilang pagsusulit gamit to, siguradong hindi ko nakakailanganin ng malaking pera. Kaya kailangan ko talagang umuwi para makapag-aral. Ganun ba? Mamimiss ko kayo pero wala akong magagawa. Galingan mo sana, Yoryo! Pangako yan. Sa maiksing panahon na pinagsamahan natin, tinuruan mo kung paano makakuha ng gusto ko. Magkikita tayong muli. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Sa Setyembre, magkita tayo sa siyudad ng York. Sige! Pangako magkikita tayo muli.